Minsan naiisip ako eh. Ano meron dun sa Andre Litar na kakaiba? Ano meron dun sa mga ibon ko na kakaiba? Siguro ang meron, kakaibang approach ko. Kasi minsan hindi ako naniwalang yung Andre Litar lang yung magaling. Kasi lahat naman ng ibon, for racing o para sa pangarera, capable yan na magkaroon o merong magandang gawin. Maging lap winner, maging overall champion, mag-solo winner. Siguro, yung paano lang natin i-approach or paano natin makita yung lakas ng ibon, tsaka ano rin yung mga weaknesses niya. So, kung matagal sa atin yung mga ibon, alam natin kung ano yung lakas niyan eh. Ito, magaling to pag may kapares. Ito, magaling to pag solo lang siya. Ito, magaling to pagka maganda yung pagta-training ko sa kanya. Etong ibon na to, magaling to pag 6 months old. Lahat kasi dapat obserbahan natin. And, bakit pag may mga humawak ng litar ko, more likely, siguro, sabihin natin, around 50% nagiging successful. Motor winner, flat screen TV winner, solo winner, overall champion, and so on. Pero hindi lang naman si Andre Litar yun eh. Hindi lang naman yung ibon na yun. Siyempre, may mga kapares yan. Siyempre, meron siyang merong lopman, merong nag-aalaga, o meron siyang pansier na maglalaro sa kanya. So, bakit nagiging successful karamihan nung may hawak ng Andre Litar? Napapansin ko sa Andre Litar, matyaga tong umuwi eh. Pero alam nyo ba kung ano yung isang sikreto? Pag gusto nyo gumamit ng Andre Litar, hindi naman kasi ko open para magbenta ng ibon lang. Kung napapansin nyo, sa lahat na nakakuha ng mga ibon na galing sa akin, marami akong mga tinatanong. Taga saan ka? Ilang taong ka na naglalaro? Paano ka nagsimula? Mga ganun. Marami akong gusto tinatanong, bakit? Kinapaka pa ako kung ano yung theory mo about pigeon racing. Siguro sa inyo, mayroong mga nakaranas sa akin ng ang sagot ko, agad, hindi ako nagbebenta. Meron namang medyo humaba yung usapan, but later on, bibigyan kita ng exorbitant price. Na alam ko na baka hindi ka bumili. Pero meron naman, na ilang tanong ko pa lang, sige, gagawa kita ng gagamitin mong panglaro. Sige, pag-usapan natin yan. Kasi sa akin pa lang, kinakapa ko na kung pwede kang maging successful sa Andre Litar. Ang isang napapansin ko dyan, siya matyagang umuwi, pero dapat mas matyaga yung nag-aalaga sa kanya. Matyaga in the sense, isa sa bad side ni Andre Litar, mailap, sobrang ilap niyan. Sobrang ilap niya. So, kung hindi ka matyaga, baka uwian ka niyan, hindi mo rin maikaklak. Maiinis ka lang. Meron nga akong ito, sad experience eh. Talagang angat pit ako eh. Kasi meron ako na pangakong isang ibon. I-donate ko for the purpose of and so on, hindi ko na elaborate sa inyo. Sa kawayan ni Isabela. Isa sa bad experience ko lagi sa litar, pag magtuturo ako ng inakay, at biglang nagulat yung mga yan, biglang nagliparan yan, asahan mo ngayong araw, kung 10 yung lumipad at nagulat yan, ngayong araw na to, wala kang makikita kahit isa dyan. Kahit isa. After 3 days, abangan mo. Kung may mawawala man sa 10, 1, 2 lang. Pero yung 8 uuwi,
Yung 9 na uuwi o yung 10 uuwi na yan, out of 10, sensitibay na nung muog yan. Kaya eto, nung nakawala nung umaga, nung gabi, bago makawala, pinost na nila na eto for auction, for donation. Yung 100 liter na blue bar na yon. Nung umaga, 5 sila dun sa hawla. Yung 2, tinanggal ko, nilipat ko. Naiwan sila 3. Isang itim, isang brown, isang blue bar. Yung blue bar yun yung idodonate ko. Nakawala nung umaga. Hindi ko na nakita eh. Ang nakita ko, yung brown, yung itim, nahuli ko agad. Kasi hindi pa nakakalipad, nasa baba. Yung brown, nakita ko nakatungtong sa bubong. Pero ako, sinabi ko agad doon sa pagbibigyan ko, bro, nakawala yung donation bird ko, eto na yung alternative. Nagbigay kaagad ako ng alternative na ibon. Kasi na-expect ko, pwedeng umuwi, pwedeng hindi. Nag-uulan pa tong ilang araw, di ba? Laging umuulan. Ilang beses lang lumabas yung araw nitong nakaraang 10 days. So, isa sa hope ko, sabi ko sa meron akong pinadalang picture sa'yo, alternative, kasi nakawala yung original na ibibigay ko sa inyo. Baka hindi umuwi. After 3 days, sabi ko sa kanya, sasabihin ko sa'yo kung go na tayo dun sa second choice. So, after second day, 3 days, umuulan maghapon. Wala. Kinabukasan, medyo sumikat yung araw. Nung bandang hapon, around siguro, mga 4 o'clock eh. Ika 4 days na yon. Nakita ko siya, tsaka yung brown. Uy, eto yun ah. Siya, nasa ibabaw yung brown, nasa ilalim. Lumilipad sila. Uy, umuwi, sabay pa, magkasama. Yung brown, bababa na kasi nasa mababa yung lipad niya eh, pero nawala siya. Yung blue bar, nakita ko siya. Hanggang sa, nakita ko dumapo na. Siya yung dumapo. Uy, dumapo. Pero hindi pa rin ko pa siya nahuli, nasa poste. So, ika 4 days, hinold ko pa yung, kasi nandiyan pa may pag-asa. Kinabukasan ng umaga, nagpahuli na siya. Doon ko tinext yung yung original na ibon, umuwi na. Ika 5 days, pero wala. Usually 3 days, ito, ikakaiba. 5 days. Ang problema ko, yung isang brown. Ito, sigurado, may magpe-PM sa akin eh. Magugulat kayo kung sino yun. Kasi yung brown na yun, may-ari na rin. Kaya yung dalawang lumipad, nagkakamot ako, nahihiya ako. Yung blue bar, may alternative ako kasi marami akong litar. Yung brown Jansen, wala akong alternative. Pero hindi ko pa sinabi kasi nagpakita sila eh. Noong ika 4 days. Alam nyo ba, ika-6 na araw bumalik yung brown, nahuli ko din. So, bumalik sila parehas, pero kung ganun katagal. Kung 10 yung biglang lumipas sa'yo, ganun katatagal. Kaya lang, yung kumbaga sa itong mga ibon na to, yung mga ibon na nandito, sa akin, wala akong masasabi sa homing stick nila eh, pero yung, kahit sanay na ako na 3 days, nawawala sila. May doubt pa rin ako eh, kasi lalo ngayon. Munti ko lang i-post eh. Sino yung nakakita nito kasi nakakahiya dun sa nasagutan ko. Mga ganun. Pero ngayon masaya na ako kasi ko pa rin na itong mga ibon na to. Inakay eh. Umiiyak yung mga inakay na yun eh. Nakalimutan ko isara yung hawla eh. Nung bumalik sila, parang tingin ko kalapati na sila eh. Pero pag ganawa ka mo, umiiyak pa din sila. Sipin mo 7 days ka na sa labas, 4 days ka na sa labas, hindi ka mahuhuli. Nag-uulan, basang-basa. Kanina, hawak ko yung brown eh, bago ko padala doon sa may-ari. Kasi pinadala ko na, baka makawala na naman. Ang lapad na ng katawan.
Nakakagulat ako sa recovery kahit yung blue bar nandyan. Maliit lang na lahi ng litar ko na super liit, super tiba yun eh. Oh. Ang liit eh, pero alam niya nung mga nag-bid doon na sinabi na nakawala, pero sinabi ko nandyan na. So sa mga mag-aalaga ng litar, o may balak na kumuha o mag-umpisa sa Andre Litar at sa mga ibon ko, panoorin nyo muna yung yung dapat gawin kung paano mag-umpisa sa pagkakalapate. Para may points na kayo sa akin para mapagbigyan ko kayo sa request nyo. Kasi lahat kayo hindi ko kayang pagbigyan. Konti lang po yung ibon ko. Ang ginagamit kong ibon, around mga 200 birds. Pag mag-i-inbreed ako, konti lang yung nagagawa ko kasi kailangan almost pure yung mapupunta sa inyo. And pagka na taon na maglalaro ako, nakatabi yung pag-i-inbreed eh. Ang mauuna yung mga panglaro. Kasi pag maglalaro ako, pool. Gumagawa ako ng around mga 100 birds para panlaro ko. Usually, 40 south, 40 north ako. Yun yung ideal para sa akin. Then may mga spare ako. Nasa 100 birds. So, hindi po laging meron akong pure na ibon na para kaya nga ito yung isang reason na kailangan kunin nyo sa kainakay. Isa yung sa reason na matest ko na matyaga kayo. Yung iba talagang insist nila, gusto ko breeder na. Gusto ko mangingitlog na agad. Makikita mo agad, wala silang tiyaga. Wala silang plano regarding sa pag-iibon nila. So, sa mga successful na gumagamit ng litar, yung naging winner ng motor, winner ng flat screen TV, winner ng kung ano-ano. Congratulations sa inyo. Pag nakita-kita tayo, balitaan nyo naman ako. Yung iba, kaya ako lang nalalaman. Merong nang chuchuchu sa inyo. Pero pag nakita naman, sinasabi nyo, malalaman ko naman kasi alam ko marami nakakilala sa akin sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas. At proud ako doon sa Andre Litar ko. Papasalamat ako doon sa pinagalingan nito kay Jose C. Maraming salamat, boss. Then, sa lahat ng gusto gumamit, panoorin nyo muna yung dapat gawin pag magsisimula kayo sa pagkakalapate. Yung video ko, several years ko nang ginawa yon. Pero useful yan sa mga beginners. So, mga kalapatids, ingat kayo lagi sa litar nyo. Pag lumipad, huwag nyo tingalaan yan ng second days, hindi babalik yan. Ika-third days, antayin nyo, darating yan. Basta buhay yan, darating yan. Ano experience nyo sa litar?